Ang mensaheng ito, ang topic na ito ay para po sa inyo mga kapatid at para po sa lahat. Praise the Lord sa lahat ng nais magbago, sa lahat ng nais maglingkod sa Panginoon, sa lahat ng nais lumapit sa Panginoon ay para po sa inyo itong topic natin pong tatalakayin ngayong umaga. So good morning sa lahat, sa lahat natin pong mga taga-subaybay. Patuloy lang po kayo makinig at manood every Wednesday mga kapatid from 8 to 9 a.m. Praise the Lord, every Wednesday mga kapatid. So inyo pong subaybayan natin pong live streaming sa atin pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon about salvation mga kapatid, at pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Sa wala pong pagkatagal ay dadako tayo sa atin pong topic ngayong umaga. Praise the Lord. So nais ko pong basahin ang aklat po ng Mateo chapter 27 mga kapatid. Mateo 27 verse 3 hanggang 4. Sabi ng Bible, when Judas who had betrayed him saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 silver coins to the chief priest and the elders. Verse 4, I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. That is that to us. They replied, that's your responsibility. Praise the Lord. So, salamat po sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, sa pagpalain ng bawat may kinig ng iyong salita ngayong umaga. At i-bless mo rin pa iyong lingkod, Panginoon. Marami pong salamat, inaangkin namin ang tagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang atin pong pag-aralan ngayong umaga, mga kapatid, ito pa yung topic natin. Repentance, remorse, or reformation. Ang topic pong ito ay continuation sa atin pong topic last Wednesday, mga kapatid. Ito po ay karugtong ng atin pong pinag-aralan last Wednesday. So, yung topic po natin ngayon, repentance, remorse, or reformation. Pag sinabi nating remorse, mga kapatid, remorse is a feeling of deep regret or hopelessness and even despair. Ito po ay pakiramdam, mayroong malalim na pakiramdam, may malalim na panghihinayang o kawalan ng pag-aasa, mga kapatid. So pag sinabing remorse, mga kapatid, ay ito po ay pagsisisi na hindi po humantong sa pagbabago. Hindi humantong sa pagbabalik loob sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Walang nabago sa ugali, walang nabago sa buhay, walang nabago sa ginagawa, mga kapatid. Nagsisi pero gumawa po uli ng kasalanan. Walang nabago. Hanggang emotion lang na pagsisisi, ang tawag dyan ay remorse, mga kapatid. Pagsisisi na hanggang emotion lamang at totally wala pong nabago, mga kapatid. Hindi po humantong sa pagbabago at hindi po humantong sa paglapit sa ating Panginoon. Katulad po ni Judas, atin pong balikan yung istorya po ni Judas, mga kapatid. Sa Matthew 27, verse 3 hanggang 4. Sabi ng Bible, mga kapatid, nung makita po ni Judas na ang Panginoon ay hinatulan na, mga kapatid, sabi ng Biblia, siya po ay nagsisi. Mga kapatid, he repented himself. Siya po ay nagsisi, mga kapatid. At yung 30 pieces of silver, kanya pong sinauli or binalik doon sa mga saserdote, mga kapatid. At ang sabi niya, I have sinned, ako ay nagkasala sapagkat pinagtaksilan ko ang Panginoon. Dahil alam niya na ang Panginoon ay inosente at wala pong kasalanan ng ating Panginoon. Datapwat, kanya po itong pinagtaksilan. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. Inamin niya ang kanyang pagkakasala sa ating Panginoon, mga kapatid. Pero hindi po humantong
sa tinatawag, mga kapatid, na pagbabago. O hindi po humantong sa kumbagay pagbabalik loob niya sa ating Panginoon, mga kapatid. Judas definitely felt a lot of anguish and remorse for betraying Jesus Christ. Punong-puno po siya ng hinagpis, panghihinayang, pagsisisi, dahil pinagtaksilan niya ang ating Panginoon. Praise the Lord. Good morning kay Pastor Gideon Asis na nanood po ngayong umaga. Pagpalain ka ng Panginoon, friend. Praise the Lord. So, mga kapatid, si Judas, alam po natin na pinagtaksilan niya ang ating Panginoon. Siya po ay punong-puno ng hinagpis, ng panghinayang, ng pagsisisi, mga kapatid, dahil alam niya na wala pong kasalanan ang Panginoon. Alam niyang inosente ang ating Panginoon, mga kapatid. Pero ang problema kay Judas, mga kapatid, yet he did not experience true repentance. No? Although na nagsisi siya, kaya lang hindi talaga humantong sa totoong pagsisisi. Hanggang remorse lang po si Judas, hanggang emotion lang yung kanyang pagsisisi, mga kapatid. He did not experience true repentance. No, talagang hindi ito humantong sa totoong pagsisisi, mga kapatid, para mabago ang kanya pong direksyon. Hindi sinaktan yung sarili. Naglason, nag-suicide, nagbigti. O meron pong ganoon, mga kapatid. Yung kanya pong repentance hanggang remorse lang, mga kapatid. Okay lang ba yan? Wala naman nakakabit. Patay na po. Pasingayin mo lang kasi yung mga bintana ng konti, huwag mo isara masyado. Praise the Lord. So, merong mga tao na nagsisisi na humantong po sa pagkapahamak. No? Sinaktan po nila ang kanilang sarili. Yung iba po ay nag-suicide. So, hindi po yun ang true repentance, mga kapatid. Ang totoong repentance, true repentance, mga kapatid, meron pong tinatawag na reformation. Meron pong tinatawag na pagbabago, mga kapatid. So, ang isang example, mga kapatid, ng true repentance ay yung katulad po ni Peter, mga kapatid. Kung atin pong balikan yung istorya po ni Pedro. So, magkaiba po yung istorya ni Judas at saka yung istorya po ni Pedro, mga kapatid. In the book of Luke chapter 22 po ng Lucas chapter 22 verse 60 hanggang 62, mga kapatid. Peter replied, "Man, I don't know what you are talking about." Just as he was speaking, the rooster crowed. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord had spoken to him. "Before the rooster crow today, you will disown me 3 times. In verse 62, and he went outside and wept bitterly. Tingnan niyo po, si Apostol Pedro po, pinagtaksilan niya rin ang Panginoon. 3 times, mga kapatid. 3 times siya pong pinagtaksilan. Ang maganda lang kay Pedro, mga kapatid, siya po ay nagsisi. At yung pagsisisi po ni Pedro, mga kapatid, ay talagang totoo. No, totoong pagsisisi, mga kapatid. Merong reformation na nangyari kay Peter, mga kapatid. No? So, talagang totoong nagsisi si Pedro sa kanya pong nagawang kasalanan. He denied Jesus 3 times, mga kapatid, but afterwards, when he realized what he had done, he repented. Nung kanya pong mapagtanto yung kanyang mali, yung kanyang kasalanan, siya po ay nagsisi, mga kapatid. He did not stop with emotion or regret. He changed his ways and found a deeper relationship with the Lord. No? Nung siya po ay nagkasala sa Panginoon, mga kapatid, siya po ay nagsisi, humingi ng tawad sa Panginoon at binago niya ang kanya pong sarili, ang kanyang landas, mga kapatid, at ito ay humantong sa
mas mainam pa, mas maganda pang relasyon sa ating Panginoon. So, magkaiba po yung dalawa. Si Judas nagsisi kaso humantong sa pagkapahamak sa kanyang sarili. Si Peter naman nagsisi, mga kapatid, at ito'y humantong sa pagiging mainam, pagiging mabuti pang relasyon at ugnayan sa atin pong Panginoon. No? Si Judas ay nawala, si Peter ay nanatili sa Panginoon, mga kapatid. So, alin tayo dyan? Yung atin pong repentance ba ay hanggang remorse lang o doon po tayo sa reformation? So, ikaw, alin ka dito sa dalawa? Kapatid o kaibigan, no? Yun ba ang repentance mo ay, ito ba ay isang remorse lamang, hanggang emosyon lamang ito? Na ito hantong sa pagkapahamak mo, ito ay hantong sa reformation, hantong sa pagbabago, o hantong sa paglapit sa Panginoon, at lalo pang mapabuti yung iyong ugnayan o yung iyong relasyon sa atin pong Panginoon. So dapat doon po tayo sa tinatawag na reformation, mga kapatid. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. So si Peter po, even doon na siya po'y nagkasala, mga kapatid, pero maganda po, mga kapatid, amen, yung kanya pong talagang pagsisisi, mga kapatid, ay totoong-totoo. At yun po ang hinahanap ng atin pong Panginoon. Pagbabago ng ating isip, ng ating ginagawa, ng ating habit, or karakter, o ng ating buong buhay, mga kapatid. Yun po ang tinatawag na reformation. Meron talagang pagbabago. At yun po ang totoong repentance, mga kapatid. Repentance, mga kapatid, will always bring about a change. It will make you a better person and free from guilt, shame, or remorse. Amen? So ito po ay gagawin ka nito, mga kapatid, na mabuting tao. Amen? Yun po ang tinatawag na toong repentance. Pag ikaw ay nagsisi at yung pagsisisi mo ay talagang totoo sa harapan ng Diyos, gagawin kang mabuting tao niyan. Ilalayo ka niyan sa kasalanan, sa kahihiyan, mga kapatid. No? So yun po ang totoong pagsisisi. Remorse is a feeling of deep regret, of hopelessness, and even despair. So, yun pong remorse, mga kapatid, ito ay pakiramdam na meron kang malalim na panghihinayang o kawalan ng pag-asa. But it does not lead to real change, no? Hindi ito hahantong sa talagang totoong pagbabago sa buhay natin. So, hanggang emotion lang. Nagkasala ako, nagkamali ako, sorry, pero yung sorry hanggang bibig lang. Wala talaga sa puso. Yung remorse, yung pagsisisi na yan, hanggang labi lamang. No, hanggang emosyon lamang, mga kapatid. Wala talaga sa puso. Kasi wala pong pagbabago doon, mga kapatid. Ang kailangan ng Diyos na repentance, ayon pong tinatawag na merong reformation, merong pagbabago. Yung nagkamali ka, nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon, din iniwan mo na yung kasalanan. Hindi mo na binalikan yung kasalanan. Nag-commit ka ng sin, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Then kinabukasan, hindi mo na ginawa, hindi mo na inulit muli. No? Tinalikuran mo na. Nagbago na yung buhay mo, mga kapatid. No? Nagbago na yung ginagawa mo. So, yun yung tinatawag na reformation. Merong pagbabago, mga kapatid. Dahil yung iyong pagsisisi ay talagang totoong-totoo at nanggagaling sa puso mo. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Remorse is destructive. It turns us against ourselves. No, ang remorse, mga kapatid, destructive yan. Mapanira yan, mga kapatid. Sisirain ang sarili mo niyan. Wawasakin ang buhay mo, ang sarili mo. Yun pong remorse, mga kapatid. Nagsisi ka, ngayon maya-maya, gagawin mo uli yung kasalanan. Nagsisi ka na naman, kinabukasan, gagawin mo na naman. So yung kasalanan mo, paulit-ulit, ng paulit-ulit. Din ito po hahantong sa pagkawasak sa sarili mo. Hanggang sa ayon, manghinayang ka, meron kang regret, mga kapatid, mawalan ka ng pag-asa, at hindi ito hahantong sa paglapit mo sa Diyos, bagkus lalo kang lalayo. At katulad po ni Judas, he went and he hung himself. Yun po ang nangyari kay Judas. Siya po yumaon, siya po nagbigti o nagpakamatay, at humantong sa pagkapahamak sa kanya pong sarili. So, remorse is destructive. It turns us against ourselves, no? O, meron pong mga ganon, mga kapatid. But
True repentance gives life by helping us to turn to God. Ang totoong pagsisisi talaga, tutulungan po tayo nito para tayo po'y magbalik loob sa Panginoon. Para tayo po'y manumbalik sa ating Panginoon, mga kapatid. At lalapit muli sa ating Panginoon. Gagawin tayo nitong mainam, mabuting Kristiyano, mabuting tao. At lalo tayong lalapit, mga kapatid, sa ating Panginoon at iiwanan mo isa-isa yung mga kasalanang nagawa mo. Lalayuan mo isa-isa yung mga kamalian at kasalanang nagawa mo sa harapan ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Repentance is more than reformation. Ang totoong repentance, it is more than reformation. Higit pa ito sa pagbabago. No? Yung talagang pagsisisi na mula sa puso ay higit pa sa pagbabago, mga kapatid. Reformation, to reform means to improve one's character or conduct. No? Yung improve yung atin pong karakter o yung atin pong ugali, mga kapatid. No? To make better by removing faults or defects. Para gawin tayong mas mabuti at alisin sa atin yung mga pagkakamali at mga depekto sa buhay natin. No, kasi meron po tayong mga pagkakamali at mga depekto sa buhay natin, yun po ay aalisin. Gagawin po tayo nitong mabuti. Mabuting Kristiyano, mabuting tao, mga kapatid. Yan po yung tinatawag na reformation. Mga kapatid, to improve one's character. Babaguhin yung ugali mo. Babaguhin yung pagkatao mo. Once na tayo po ay nagsisi ng totoong pagsisisi sa ating Panginoon, babaguhin yung buong pagkatao mo. Babaguhin yung ugali mo. Babaguhin yung buhay mo. Babaguhin yung habit mo. Lahat magkakaroon po ng pagbabago, mga kapatid. Yung dati mong ginagawa na kasalanan, hindi mo nagagawin kasi yung repentance, totoo talaga. Hindi lang siya remorse, mga kapatid, na hanggang emotion lamang. So talagang meron talagang pagbabago yung dating bisyo na alam mong masama, iiwanan mo na, tatalikuran mo na. No? Yung mga dating kasalanan na ginagawa mo na alam mo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, iiwanan mo na at tatalikuran mo na. Kasi meron kang totoong repentance, mga kapatid, na hahantong sa pagbabago. Amen, ng buhay mo, mga kapatid, at tuluyan mong lalayuan ang kasalanan sa buhay mo. Praise the Lord. So, repentance is more than reformation. No, ito po ay higit pa sa pagbabago, mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. At tandaan po natin, mga kapatid, amen, ang repentance, mga kapatid, meron lamang itong limited time. Meron lamang po itong limited time, mga kapatid. Sapagkat wala pong repentance after death. Pagkatapos pong mamatay ng tao, wala na pong repentance doon. Sabi ng Bible, mga kapatid, it is appointed unto man once to die. And after this, the judgment, mga kapatid, sabi ng Bible, na itakda na sa tao ang minsang mamatay at ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, meron pong limited time lamang. Ang talagang time ng tao para magsisi, habang buhay siya. Ngayon yung panahon na tayo po ay magsisi. Talikuran ang kasalanan. Kasi ang pagsisisi, meron lamang itong limited time. Because wala na pong repentance after death. Kasi after death, sabi ng Bible, that is judgment. Paghuhukom, paghatol na po yun. Wala na pong repentance doon, mga kapatid. No? Ito po yung right time. Ito po yung tamang panahon na ang tao po ay magsisi. Ito po yung panahon na tayo po ay magbalik loob sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Na meron pa akong isang talata na i-share sa inyo. Sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 7, verse 10, mga kapatid. Sabi po ng Bible, godly sorrow brings repentance that leads to salvation, and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. In the book of 2 Corinthians chapter 7, verse 10, sabi ng Bible, godly sorrow brings repentance that leads to salvation,
ang makadiyos na kalumbayan. Mga kapatid, ito po ay nagdadala ng totoong pagsisisi tungo sa atin pong kaligtasan. Godly sorrow, mga kapatid. Praise the Lord. Pero yon pong tinatawag na worldly sorrow, it brings death. Yung makamundong kalumbayan ay nagdadala po ng kamatayan. Pag sinabing godly sorrow, kalumbayang makadiyos, mga kapatid, o makadiyos na kalumbayan, ito ay nagdadala ng totoong repentance, mga kapatid, na hahantong sa atin pong kaligtasan. Pag sinabing godly sorrow, kalumbayan, mga kapatid, na makadiyos, yun bang nalumbay ka dahil siyempre hindi mo na gagawin yung kasalanan, mga kapatid. Tatalikuran mo na yung kasalanan. Amen. At ikaw ay magpapanibagong buhay at lalakad sa kalooban ng Panginoon. Susunod sa katuwiran ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Makadiyos na kalumbayan. At ito po ay magdadala ng kaligtasan sa buhay po natin, mga kapatid. Praise the Lord, no? Praise the Lord. Sa purihin ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Now, in the book of 2 Peter, mga kapatid, chapter 3. 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi ng Bible, "The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." No, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi nais ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak, bagkus ang lahat ay magsipagsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. Now, kung si Lord ang tatanungin, ayaw ng Diyos na may taong mapahamak. Ayaw ng Panginoon na may taong may impyerno. Ayaw ng Panginoon na ang tao ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Sabi ng Bible, God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Ang nais ng Diyos ay lahat magsipagsisi at magbalik loob sa Kanya. Yun ang nais ng Panginoon. Pero ang tanong, willing ba tayo na magbalik loob sa Diyos? Willing ba ang tao? Willing ka ba na talikuran ang kasalanan? Willing ka bang iwanan yung bisyo? Willing ka bang talikuran ang mga maling gawain? Willing ka bang talikuran ang kasalanan, mga kapatid? Are you willing? Willing ba tayong sumunod sa ating Panginoon? Because God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Ang nais ng Panginoon, magsipagsisi lahat ng tao, magbalik loob lahat ng tao. Pero willing ba tayo? Willing ka ba, kapatid at kaibigan, na magbalik loob sa Panginoon? Talikuran ang masamang gawain, talikuran ang kasalanan, mga kapatid. Dahil ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Katulad ng nabanggit ko sa inyo nung nakaraan, ang kasalanan po ay parang credit card. Enjoy now, pay later. Mag-i-enjoy ka ngayon, maligaya ka, masaya ka sa kasalanan, pero pagkatapos, ilang panahon nang lilipas, pagbabayaran mo yan. May punishment dyan. May consequence dyan, mga kapatid. Willing ka bang mag-suffer? Handa ka bang mag-suffer? Handa ka bang harapin yung punishment, yung consequence niyan sa ginawa mong kasalanan? Handa ka bang harapin yun? Kasi masakit yun. No? Parang credit card. Pag pumunta ka sa mall, nakaka-enjoy, mangutang. Diba? Pero pag bayaran na, pag singilan time na, yun po ang masakit. Yun po ang hindi masarap sa pakiramdam. Masarap mangutang, masarap sa pakiramdam. Pero pag babayaran mo na, no, yun po hindi masarap sa ating pakiramdam. Lalo pag wala kang pambayad. Lalo pag wala tayong pambayad sa ating inutang. O, hindi po maganda sa pakiramdam natin, mga kapatid. No, enjoy now, pay later. Ganun po yung sin. Yung kasalanan, mag-enjoy ka sa ilang sandali, pero pagkatapos may
consequence. Mayroong punishment yan, mga kapatid. At yun ang ayaw sana ng Diyos na mangyari sa atin. Yun ang hindi nais talaga ng Panginoon, na ang tao po ay mapahamak because of sin. Ang nais talaga ng Diyos, lahat tayo ay maligtas. Lahat ng tao ay maligtas, mga kapatid. No? Kaya nga sabi ng Bible, ang kalooban ng Diyos, everyone to come to repentance. No? Ang lahat ay magbalik loob at magsipagsisi at magkaroon ng reformation, ng pagbabago sa kanyang buhay, mga kapatid. At maligtas ang lahat ng tao. Yun ang kalooban ng Panginoon. No? Yun talaga ang kalooban ng Diyos. Pero ang tanong nga, willing ba tayo na magbago? Willing ba tayong iwanan ang kasalanan? Willing ba tayong talikuran ang kasalanan, mga kapatid? No? So yun po ang tanong, pero kayo po ang makakasagot, mga kapatid. Tayo po makakasagot niyan kung willing ba tayo o hindi tayo willing, mga kapatid. Kasi kung yung repentance natin hanggang emotion lang, tawag yan remorse, mga kapatid. No, hanggang emotion lamang. Nanghinayang ka pero hindi ka nagbago. Nagsisi ka pero hindi ka nagbago. Walang nabago sa iyo. Hindi ka nagbalik loob sa ating Panginoon. Yan po yung remorse na tinatawag. Pero yung repentance, totoong repentance talaga, meron pong reformation. May pagbabago talaga. No? Mababago talaga yung buhay mo, yung ginagawa mo, yung attitude mo, yung buong pagkatao mo, pati yung direction mo, mababago, mga kapatid. Kapag merong totoong repentance yung puso mo. Praise the Lord. So yun po ang nais ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Na tayo po ay magsipagsisi. Lahat ng tao, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, mga kapatid, nais ng Diyos na ang lahat ay hahantong, mga kapatid, sa pagsisisi. Magbalik loob sa Panginoon. Talikuran ang kasalanan. Yun ang kalooban ng atin pong Panginoon. Praise the Lord. So ang kasalanan po, mga kapatid, tandaan po natin, ang kasalanan ay maglalayo sa iyo sa langit. Ilalayo ka niyan sa kaharian ng Diyos. Ilalayo ka niyan sa kaligtasan. Ilalayo ka niyan sa pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Pero ang totoong pagsisisi, ilalapit ka niyan sa Panginoon. No? Lalo kang ilalapit niyan sa presensya ng Panginoon at sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Amen. At ito yung way para tayo po'y makapasok sa kaharian ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. So God is not happy kapag yung ating kasalanan ay nananahan pa sa ating puso. Hindi masaya ang Diyos kung yung kasalanan po ay nasa ating puso, nananahan pa rin hanggang ngayon, mga kapatid. Hindi po masaya ang Panginoon sa buhay natin kapag nakita ng Diyos yung puso natin ay nakadikit pa rin dyan ang kasalanan. No? Hindi lang nakadikit, para bang merong scotch tape na nakatali. No? Para bang hindi mo mabitaw-bitawan yung kasalanan, para bang yung kasalanan tinali sa puso mo, mga kapatid. So, God is not happy with that, mga kapatid. Hindi masaya ang Panginoon sa ganun. No? Pero mas masaya ang Diyos. Mas malulugod ang Panginoon kapag tayo ay magbalik loob, hingi ng tawad sa Panginoon ng buong puso natin, paghisihan yung ating kasalanan, mga kapatid, at hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, na katulad po ni Apostol Pedro, mga kapatid. Amen. Yung talagang pagsisisi ni Pedro ay buong puso niya, na ito'y humantong, mga kapatid, sa magandang bagay. Amen. Na ano pa, si Pedro ay hindi nawala, bagkos lalo siyang lumapit sa Panginoon at lalo pang gumanda yung kanya pong relasyon or ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Praise the Lord. So yun po ang kailangan ng ating Panginoon. Amen. Ang kailangan po ng Diyos is true repentance. Amen. Na hahantong sa pagbabago, hahantong sa paglapit natin sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At yun din po ang hinahanap ng ating pong Panginoon, na tayo po'y magbalik loob sa ating Panginoon. At dapat willing po tayong talikuran ang lahat
ng kasalanan sa ating buhay, mga kapatid. So, ang Bible po is very clear. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Now, the question is, are you willing, mga kapatid? Willing ka ba na talikuran ang kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon? So, ikaw pong makakasagot niyan, mga kapatid. So, hanggang dito lang po tayo. God bless you. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.